maternal condition, yung condition ng mommy during pregnancy. Kasi merong mga sakit na kung yung mommy meron, syempre, pwede niya maipasa sa kanyang anak. For example, any type of infection like yung tigdas or rubella. No? Pagka yung mommy merong rubella, pwedeng maipasa sa anak that may lead to blindness of the child. Hindi lang blindness, pati problema sa ibang part ng katawan. Pwede rin mangyari yun dun sa bata. No? Other conditions din ng mother, for example, diabetic ang mother or hypertensive. So, pag pinanganak ang bata, pag nagkaroon ng problema during delivery, pwedeng magkaroon ng lack of oxygen dun sa bata. So, it may also affect the eyes and the whole body. Retinopathy of prematurity po ang tawag natin doon. Kung saan ang bata na pinapanganak na less than 32 weeks, no, prone magkaroon ng blindness. No? So, ito ang kailangan nating bantayan. Yung kay Sarina, ang diagnosis na nakalagay doon ay anterior staphyloma at microphthalmia. No? Ang ibig lang sabihin nito, pinanganak siyang mas maliit yung buong eyeball, yung mata, kumpara dun sa normal na size ng eyeball. No? So pagka ganon, hindi normal ang development ng mata. No? So maaaring during development ng ni Zarina sa kanyang mommy's womb, hindi normal. Pwede kasing genetic. No? Ibig sabihin yung mga problema sa genes na nagkukos ng kondisyon niya sa mata. No? So, yun yung maaaring dahilan ng kanyang problema sa vision. Kasi importante sa bahay mauna eh. Sa bahay mag-start ang safety, kumbaga, para sa isang batang visually impaired. No? So, we need to make sure na yung environment niya is conducive to the child being mobile, meaning kailangan nakakalakad pa rin ng gusto yung bata, maglakad mag-isa, become independent. Hindi ibig sabihin na pagka may problema sa paningin, yun na yun. No? Kasi marami pang kailangang matutunan, marami pang kailangang, you just need to be strong about it. Pati yung family support is very important as well as the support of the environment.